So, hi mga ka-solar. So, kumusta? Itong video pala is kadugtong ng unboxing ko ng Solar Homes Life PO4 12.8 volts 120 ampere hour na battery. At kakabitan ko siya ng active balancer. So, sa unang video doon is ipinakita ko yung pag-unbox ko. Binuksan ko yung battery at chinek ko yung voltahe. So, nung time na yun is wala pa akong active balancer, and sa ngayon yung in-order kong active balancer is dumating na. And yun yung kadugtong ng video ko is kakabitan ko ng active balancer yung battery na binili ko na Life PO4. So ito ngayon yung active balancer 4S yung so 5 amperes yung capacity nito. So kung bubuksan natin, may makikita tayong connector na may wires. 4 na wires yun, iba-iba yung kulay, at yung active balancer mismo, at dito ikakabit yung connector. So ipapakita ko sa inyo paano ito ikabit at i-explain ko isa-isa kung ano yung tamang pagkabit ng mga wires nito. So ito ngayon yung active balancer 4S yung, so 5 amperes yung capacity nito. So kung bubuksan natin, may makikita tayong connector na may wires. 4 na wires yun, iba-iba yung kulay, at yung active balancer mismo, at dito ikakabit yung connector. So ipapakita ko sa inyo paano ito ikabit at i-explain ko isa-isa kung ano yung tamang pagkabit ng mga wires nito. Yun nga lang, may kulang ako dito. Hindi ko na anticipate na kailangan ko pala ng terminal para dito pagkabit dun sa battery. So nag-order din ako. Ang problema, baka matagal pa dumating yun. Abot ata ng 1 week or 5 araw. So hindi na ako makapaghintay, ikakabit na lang natin yun. Yung gagawin ko lang is itong terminal, yung dulo ng wire, babalatan ko to, pahabain ko, tapos iipit ko na lang siya sa nut doon kung saan nakakabit yung mga terminals, at yung bus bar doon ko na lang siya iipit. So doon ko lang ilagay sa pinakataas na mga connection doon para siya lang mismo yung dadaanan ng kuryente. So bago pala natin i-continue yung wiring ng mga active balancer ko, is explain ko muna kung paano i-wiring yun sa computer ko. So dun muna tayo, ipipresent ko sa inyo kung yung wiring diagram ng active balancer ko. So sa ngayon guys, dito muna tayo sa computer ko. I-explain ko yung wiring diagram ng active balancer, kung paano ikakabit sa battery natin. So ito sa screen ko ngayon is meron tayong active balancer, and merong 4 na cell na Life PO4. Kung makikita nyo, may polarity to: positive, negative, negative, positive, positive, negative, and then negative, positive. At kakabitan ng bus bar, which is meron na to sa battery na bibili natin kung built-in na siya. And next is kung paano i-wiring. Merong 5 wires yung active balancer natin. So yung unang wire, yun yung B negative. Ikakabit siya sa main negative ng battery natin sa pinakadulo. Yun. So yun yung B negative. And then sa next naman na wire is yung kulay green na wire, B1 positive. Ikakabit siya sa kabilang side ng unang cell kung saan nakalagay yung positive, or kahit sa negative ng pangalawang cell, kasi ano naman to, nakakonect naman siya sa bus bar. Kaya kung alin yung mas mabilis kabitan para sa inyo is doon mo na ikakabit, either sa positive or sa negative, kung saan dyan yung pinakamalapit. And then next naman is yung kulay dilaw na
wire, which is yun yung B2 positive. Ikakabit natin sa positive side ng pangalawang cell or sa negative side ng pangatlong cell. Next is B3 positive. Ikakabit naman natin sa pangatlong positive or sa pangapat na negative. So, pili na lang kayo. So, mabilis lang naman to guys. Magkasunod-sunod lang naman to paano ikabit. And then last is yung B4 positive. Yung B4 positive, kulay red yung wire, ikakabit siya sa main positive terminal ng battery. So, yun lang guys. Ito lang, pinakasimple lang siya kung paano ikabit yung active balancer. By the way, pag ikakabit pala yung wire, wag muna nating ikabit yung connector. So, pag nakabit na siya lahat, doon muna siya ikakabit yung connector sa active balancer. Kasi para isusukatin pa kasi natin yung voltahe doon eh. Para sure tayo na tama yung pagkabit natin bago i-connect yung connector sa active balancer. So, okay. Balik tayo doon sa actual video natin sa mga parts. So, ito na guys yung active balancer. So, kung makikita nyo is meron ditong B negative, B1 positive, B2 positive, B3 positive, B4 positive. So ito yung instruction niya or indication kung saan mapupunta yung mga wiring nito. So katulad nito, yung B negative. So dapat naka-align yung black na wire. Itong black na wire. Yun. And then itong B4 positive, yun yung red na wire. So kumbaga itong black na wire is para sa main negative ng battery natin at yung red na wire is sa main positive ng battery natin. And then yung green or anong kulay ito? Pasensya na kasi colorblind ako eh. Green ba to or brown? So itong green na to is magkasunod-sunod na yan. So base doon sa in-explain ko sa inyo, magkasunod-sunod na yan. So advice ko nga pala, since wala akong terminal, so siguro mas okay na may terminal sa case nyo. Kaso ako hindi ako makapaghintay eh. So hindi ko nalalagyan ng terminal. So ipapakita ko lang dito sa screen kung anong itsura ng terminal na dapat ilagay doon. At kailangan ng crimping yun para sure tayo na ang connection is hindi maluwag. So yun, bubuksan ko na yung battery. So ito na pala guys, nabuksan ko na yung battery. So sa hindi pala nakapanood ng part 1 ito, kung paano buksan to is naka-screw lang siya, hindi siya mahirap buksan. Ito, may 8 screws na crosshead yung screw niya. Tatanggalin lang tapos hihilayan ng batas. Mabilis na siyang buksan. And then pag nagbukas pala kayo, mahirap siyang gaganyanin, no? Medyo paikutin nyo na ng konti para mailabas nyo lahat ng or maipakita lahat ng laman nito. So nabalatan ko na rin yung wiring ng active balancer ko at pinorma ko na rin para dun maipasok natin sa bolt ng cells natin. So explain ko ulit kung ano yung connection nito is itong black is dito yan sa main negative, and then itong green dito yan sa positive ng cell 1 natin or dito sa negative ng cell 2, kahit saan na dyan. So kung ano lang yung mas madali sa inyo lagyan, doon yun na ilagay dito. And then yung pangatlo, yung kulay dilaw is B3 positive. Dito yan sa pangalawang cell na positive. Dito yan. So pwede dito or pwede din dito. Itong busbar na to, may positive siya ka negative. And then yung white dito sa white ano to, B3 positive. Dito yan sa positive ng pangatlong cell or negative ng pang-apat na cell. And then yung last is sa main positive.
dito yan. So unahin natin yung negative. By the way guys, ingatan nyo to baka ma-short nyo. So dapat gumamit kayo ng tools na kahit dumikit yung kabilang dulo niya is hindi mag-short tulad nito, yung close range or close range. So binalot ko ng electrical tape, baka kasi malaglag kung ma-short, delikado, baka sumabog or masira yung bago nating battery. So ingat lang tayo, at may mga metal dito, iwasan din natin na dumikit. So safety first tayo dito guys. Okay, so start ko na ikabit yung wire ng main negative. Medyo ingat lang tayo dito guys. So ito yung black. Pasok natin. Sa pagigpit pala guys, tansyahin nyo lang na wag masyadong sobrang higpit, kasi aluminum lang yung kinakabitan ng cell baka mapunit. Ayan. So tapos na tayo sa black, dito naman tayo sa green. So B1 positive, dito natin kakabit or pwede rin dito guys yung sinabi ko kanina, pwede dito or dito, pero mas mabilis para sa akin dito, kaya dito ay kakabit. Okay, tapos na tayo sa B1 positive. Dito naman tayo sa kulay dilaw na which is B2 positive. Dito natin ikakabit either dito or dito sa positive ng pangalawang cell or negative ng pangatlong cell. Okay, next is B3 positive. Dito natin ikakabit. Pwede dito sa negative ng cell 4 or positive ng cell 3. So dito ko na ikakabit. At yung last ay ang B4 positive or main positive terminal na to ikakabit. Dito yun. So by the way guys, yung positive tsaka negative ng battery, malalaman nyo naman yan dito kulay red, then dito may nakalagay naman yung BMS natin BMS B negative. So dito nakakabit yung negative terminal ng BMS. So para sure talaga, pwede din gamitan yun ng tester. So malalaman nyo yun kung tama yung nilagay nyo na wiring or polarity, kung gagamitan nyo ng tester. Pero sa case na to, hindi ko nagagamitan ng tester kasi obvious naman na negative to then positive to. So yun, B4 positive or main positive na tayo. So ngayon guys is nakabit na natin lahat ng mga wires ng BMS natin. Ngayon is i-check natin yung voltahe ng connector isa-isa para sure tayo na tama yung pagkabit natin. So kung makikita nyo dito, may 5 pins. So i-check natin yung voltahe niyan isa-isa. At dapat yung kada, tulad nito yung unang pin sa taas at yung pangalawa, dapat yun yung voltahe ng isang cell. Tapos yung unang pin tsaka yung pangatlong pin, voltahe is voltahe ng dalawang cell.
So sa case na to, 3.3 yung voltahe ng kadang isang cell. So ibig sabihin, so ito, tsaka ingat tayo dito guys ha, baka ma-short natin. Ito, tsaka ito dapat 3.3. So, ito, ulitin natin kasi hindi malabo yung tester natin kanina, hindi makapture ng camera natin. So ito, voltahe nito 3.3. Ingat dito guys, sana hindi nyo ma-short to ha. Magsaspark yan, no? Or baka mag-weld to pag na cross nyo yung, pag na-short nyo yung probe na to. So una 3.3, pangalawa dapat 6.6. So 6.6 tama. Pangatlo dapat 9.9. 9.9 tama. And pang-apat dapat 13.2. So 13.28 tama. So ibig sabihin tama na yung kinabit natin na wire. Yung next is ikakabit na natin yung active balancer o yung connector sa active balancer mismo. So yun, nakabit na, and then yun, nagrara na siya, umiilaw na dito. Ibig sabihin nagrara na, and then sure na rin tayo dun, na-check na rin natin na tama yung wiring natin. Na-check na rin siya gamit yung tester. Yung sunod nito is ayusin natin yung wire, lagyan natin ng mga cable tie at hanapan natin kung saan natin ilalagay. Ingat dito guys ha, kasi yung likod ng active balancer is conductor to, o baka dumikit dito sa mga terminal ng battery, mag-short yan. So doble ingat tayo dito. So dito ko lang siguro ilagay sa gilid dito sa loob, and then lagyan ko na ng double-sided tape. Ito na guys, na lagyan ko na ng double-sided tape. Problema pala nito guys is sobrang dulas ng likod ng board ng active balancer, kaya hindi basta-basta makadikit yung double-sided tape. Yung ginawa ko, binalot ko ng electrical tape kung saan maglalagay ako ng double-sided tape. Binalot ko siya hanggang sa taas dito ng active balancer. Hirap kasi makadikit yung yung double-sided tape. At saka tingnan nyo yung ginawa kong una. May nadikit na ako, kaso yun, hindi ko mapit. Sobrang kapit niya sa plastic, double-sided tape pa. Pero dito sa active balancer, yung board niya sobrang dulas. Ayan, nagkamali ako kanina. Kaya inulit ko. So yan, ilalagay ko na ngayon guys. Tanggalin ko yung tape nito, tapos ikakabit ko na dito. So ito na guys, naikabit ko na yung active balancer sa likod or sa loob dito, sa gilid ng battery natin, and naayos ko na rin yung wiring, nalagyan ko ng cable tie, at ready na to. Ready na to for testing. I-assemble ko na, and then waiting na lang sa ibang parts na dumating kasi may ayusin akong solar generator So itong battery yung gagamitin ko, pampalit doon sa battery na ginamit doon sa solar generator nila. So sige guys, i-assemble ko na to, at dito ko natatapusin yung video. Salamat sa pagpanood ng video ko, and kita-kita tayo ulit sa susunod ko na video. Paalam guys, bye bye!